Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. Dito, uusapan po natin is iba't ibang klase po ng espiritual. And sa ngayon guys, may mga alam ko po na mas marami po ang nakaabang sa ating tawas. So, ibig sabihin po talaga marami po talaga sa atin ang nagkakasakit. And ito yung mga tanong, bakit di po kayo gumagaling despite pa sa pagpapadoktor, despite pa po sa mga herbal na ginagamit nyo, and so on. Parang patuloy po ang pag-deteriorate po ng ating katawan. And marami po ang dahilan dyan, and bago po natin tatalakayin yan, I think this kahit pa paano po, let us declare the four names of God, which is Yahweh, Babhe, declaring His love, His protection to cover all of us. And Diyos amang makapangyarihan po sa lahat, na may basbasan mo po ang bawat isa sa amin, at saka extension ng aming family, and sa lahat po ng mga mahal namin sa buhay. Nawa po is lagi ka pong nakaantabay sa aming lahat, and maraming salamat po. Amen. Amen, Jesus po. Now, balikan po natin, yung tinatalakay po natin na bakit nga ba hindi po tayo gumagaling, Ito'y direkta po talagang pinpoint ko, lalo na po sa mga tao po na biglaan ang pagpanaw. We say may pamilya po kayo, biglaan po ang pagpanaw. Kasi ngayon, usong-uso na po ngayon yung tinatawag po natin na magpapacheck up lang po kayo ng ubo, pero hindi na po kayo nakakauwi. Or simpleng sakit lang po, like po pamamanhid po ng ulo. Akala po natin, inatake na po tayo, And more on, ito yung experience ko po talaga, na ang mga tao po na masama po ang iniisip, deep inside po talaga, consciously o subconsciously, hindi po nila alam kung anong ginagawa nila. Meron naman pong ibang alam nila ang ginagawa nila, pero kasing itim na po ng budhi ang kanilang puso at isipan. So, it's very easy for them actually na kahit sariling pamilya, sarili nilang mga anak, asawa, under po ng kanilang influensya po ng tinatawag po nilang kapangyarihang itim. And ito'y matagal ko na po talagang pinag-aaralan kung bakit po talaga meron pong ganito sa ating buhay. And but sa akin lang, since na ang tanong po natin bakit di po kayo gumagaling, is dahil po yun sa ang sakit mo ay hindi natural. For example, ito'y pinaka-common po talaga lately na nangyari kumbaga sa akin. Tinamaan po ako nito, So, lately, pagka sinabi po natin na orasyon po ng pamatay, And ito'y talaga pong bakbak po talaga po ng orasyon. And since na sa akin kasi kapag tinitira po kami, so makikita ko kung anong entity ang ginamit at saka kung ano po ang klase ng orasyon, or rather po kung ano po ang ginagawa ng entity sa'yo. And most commonly po sa atin, lalo na po sa mga natural or normal lang po ng mga tao, na akala mo talaga is nagkaroon ka lang po or inatake ka lang po sa high blood. Ang nangyari po dyan is unang-una po kapag inatake ka po nito or something na makakaramdam ka, aware ka po nito talaga kasi hindi po talaga yung normal. Ang ating high blood pressure is actually dugo po yan na nagfo-flow po sa ating ulo. Pero kapag bakbakan ka po talaga dito sa ulo mo, ito pong part na to is mamamanhid po siya. Sa astral po talaga pong basag yan. Basag po talaga ang bungo nyo. And ang mararamdaman mo niya kaagad is pamamanhid po ditong buong ulo po natin. Manhid po siya. Manhid po siya. And sa akin, sa labanan po, since na ang paglagay po niyan is sa astral lang, pag-ibig kong sabihin, astral lang, is sa isipan lang. Sa lakas po ng impact po ng kanyang pag-iisip. Ng sino man po ang tumitira sa inyo. Then sa tulong po ng kung anong merong gamit siya, like say for example, meron siyang lakas galing po sa isang, sabihin po natin na entity galing sa tubig, pwedeng entity po galing sa kahoy o tinatawag nating sinukuan, pwede pong sa orasyon lang po ng matataas po na arkanghel. Kahit arkanghel or tinatawag po nating archons po is pwede po siyang gamitin against po sa pagpatay po ng isang tao. Masakit siya guys, alam ko naman po na ito po talaga ang nangyayari so far.
So, mas nakakatakot po ang mga tao ngayon kasi you don't really know who are they. Pero isa lang po ang hint na ibibigay ko. Ang dahilan po niyan talaga is actually sobrang inggit. And ngayon lang po talaga ako nakakaranas ng mga tao po na talaga pong sa lahat yata ng ating kasalanan, hindi na po yung pakikiapid, hindi na po yung medyo tinalo ka, pumatay ka, no, that's not, no. Ang pinakamabigat po na kasalanan po natin actually is inggit. And sasabihin ko sa inyo na although deep inside po ng ating pagkatao or psyche is like there is another being inside of us na bukod pa sa'yo. So, that is why importante sa atin sana na alam natin or we are aware kung ano po ang ginagawa natin. Now, when I say that, like, ano po ang iniisip mo palagi? So, in this way po, paunti-unti po nating mapupukaw ang ating tinatawag po natin na Jesucristo within us. O yung tinatawag po nating Jesus within us. Kasi sa ngayon po talaga sa totoo lang guys, mas marami sa atin ang wala na, tulog na. O sabihin po natin, matagal na pong nakatulog, nakapukaw. Hindi na po natin kilala kung sino nga po si Kristo talaga. And marami akong nakikita dyan na pagka dami-dami po sa Biblia, simbahan po natin. Pero actually, deep inside, grabe po ang kanilang itim na budhi. Now, hindi ko dinideclare o hindi ko dinideclare yan, hindi ko kinokondem po ang ating kapwa-tao. Ang tao po is mabait, but not what is inside of this person. Pero kasi kung hindi ka aware talaga sa kung anong ginagawa mo, maraming nagsasabi na hindi nila alam ang ginagawa nila. Pero I know, alam nila yun. And ito'y, as I said, no, ang sakit po natin, bigay po ng kalikasan, or ganti po ng kalikasan, or ganti po ng tao via kalikasan, o sinasabi po natin na orasyon via archons, or dasal po na kung sabihin po nating mantra na paulit-ulit hanggang sa magiging sandata. And since ang taong ito, talaga pong patayin ka po niya for the sake lang po na makuha po ang kung anong meron ka, astrally, actually wala naman siyang makukuha sa atin physical. Kasi as I said, ang mundo po natin is base po siya sa astral or base po siya sa espiritu. So, ibig sabihin, lahat po na nangyayari sa atin, nasa mind pa lang po natin. Tingnan po ninyo kung anong meron kayo sa buhay ninyo. Kung halimbawa po hikahos, sobrang paghihirap, because that's what you are always thinking. No? O, yan po kasi ang lagi ninyong naiisip, kawalan. Kulang ka, wala ka nito, ganito ngayon, saan ka makakita, saan ka maghahagilap. And then, kung yan po talaga ang constant mong iniisip, andyan na po talaga ang sobrang kahirapan. And actually, as I said, no, maraming entity dito sa ating mundo that is feeding on us. Masakit po yan, pero sometimes they feed on your hunger, they feed on your fear, parang ganun, kinakain or energy or lakas po nila kung natatakot ka, lakas po nila yung parang nawalan ka po ng And usually, ito po ang unang babasagin nila, itong crown chakra mo na kung tawagin. Since na pag wala po ang crown chakra mo, parang mawala po ang connection mo dyan sa dire-diretso na po yan na pamamanhid po ng ulo na akala mo talaga po is nagkaroon ka po ng clot sa yung brain. Pero actually, since ang brain is connected po siya sa mind, and then mind is connected to spirits, and mind is connected to consciousness. Kasi po, yun po ang masaklap. Iisa lang po kasi tayo. So, ang kapangyarihan mo, kapangyarihan ko, kapangyarihan ng kahit na sino, no matter what we are thinking, actually nagiging form siya. So, if we are thinking, kung galit po tayo sa ating kapitbahay, pero usually, guys, ang brutality po talaga nito is like, ang inggit is nanggagaling po talaga sa ating kapwa-pamilya. Ang inggit po, sobra-sobrang inggit, and they will never accept that na naiinggit sila sa iyo. And
hindi yung kung anong meron ka, di kung anong capable mo being, kung anong meron ka spiritually. Like marami kang kaibigan, marami kang hindi nakikitang tumutulong sa'yo, like mga entity po na tumutulong talaga sa'yo, no? Bakbakan at bakbakan ka po nila niyan. So, alam ko po na it's a harsh reality po sa buhay po natin, but that is the truth, no? Kung minsan talaga po, hindi po natin kilala, kahit kapatid po, is ganyan na po ang ginagawa sa ngayon. And they were saying, no, it's not true. Kung minsan po nagkakasakit sila, so sabihin nila, damay-damay na. And then, ito'y sa dahilan po, no, ever since, pwedeng sabihin po natin na, sumpa ng ating angkan, sumpa po nating pamilya. So, sabihin natin kung kapwa po kayo, malalakas po kayo spiritually. So, malakas din po ang negative na side po ng ating dugo or negative side po ng ating angkan. So, as I said, if just like Jesus Christ itself, no, actually, he heals, and then he also commit crime. So, sa akin, bakit ko nasabi po yan? Hindi naman po siya pumunta dito para isalba po tayo. Pumunta po siya dito sa atin to awaken us, no? Sabihin po natin na si Kristo actually nasa loob ng katawan mo or nasa sa iyo. So, every time you think of that, so, kung halimbawa po yung mga tao po na mas grabe po ang pag-iisip or mas malakas po ang kanilang will to survive, will to overcome other people, will to dapat meron siyang ganito, ganyan, no? Not knowing po na lahat naman po actually is nasa sa kanya. Hindi na niya po kailangang agawin kung anong meron pa ang iba. But as I said, hindi ang ating katawan, it's not the only being inside of us. Marami po ang nasa katawan po natin. So, isa yan sa kung minsan po, napakahirap po, napakahirap po laktawan. Kasi po, ang turo po sa atin, family, is survival. But, no, it's true, but not in a positive way, it's in negative ways. Kasi kung minsan, pamilya mo mismo ang nag-feed off sa lakas mo, sa kung resources mo, sa kung anong meron ka. And they feel so helpless. Ikaw naman po na tanga, so parang awang-awa ka, so ibigay mo po kung anong meron ka, knowing, sige na, di bali na, pera lang po yan. Pero you don't know that they are feeding on your energy. Ang pera is an energy. So, kung minsan po, pag nawalan ka po ng pera, talaga pong nanlulumo ka kasi wala ka pong maibigay. Because you are thinking po na kahit pa paano kailangan mo silang tulungan kasi ganito, ganyan. Tandaan po natin, guys, na actually, first of all, it's just like you have to protect your space, no? And, hindi po totoo yun na pagdating ng panahon is tutulungan ka na. I know so many people po na pagdating po sa pamilya, doon po sila nagagrabe. So, sa akin lang po, is just like ang sakit po natin, hindi po siya gumagaling dahil nga po sa kadami-dami po nating karga natin ang pamilya. Once din po na makaramdam ka po ng tinatawag natin na pamamanhid po ng ulo, ang gamot po dyan actually is also orasyon, dasal, fighting, kung ano man po or kung sino man po ang may gawa nun. It's not necessarily na kung sino man siya ang may gawa nun. Basta po ang pwede mong ipanlaban dyan is yung tinatawag po natin na orasyon po na pambalot po sa ating katawan, and then tirahin mo din po sila or balikan mo po na ibalik, or orasyon rebueltar ang tawag po niyan. And paulit-ulit po ito, and maramdaman mo po kaagad na nag-o-okay ang pakiramdam mo. And then ulit-ulitin mo siya para po makawala ka sa kung ano pong may gawa niya. Prayer po actually is a very strong way, pero sa akin, it's not just normal prayer. Dapat po orasyon versus orasyon. Diyan ka lang po talaga po makakalampas. And then gumamit ka po ng kahit anong meron ka. Yung sinasabi po natin, sinukuan, kahoy, lahat po, panyawan, pwede po yun, no? Pwede din po yung kung ano po, light candle, pwede din po yun. As long as na mag-immerse po yung negative energy po ng ating katawan na kung sino po may gawa nun. That's it, guys. Maraming salamat po and magandang gabi po sa ating lahat po.